sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pang-13 tayo na linggo sa karaniwang panahon at ito yung linggo ng Sancti Petri, ang ating pagsusuporta sa gawain at mga misyon at ng posisyon ng Santo Papa. Ating ialay ang ating misa ngayon para sa special intention ni Wally Garcia, para sa ating mga sariling intensyon, para sa intensyon na magkaroon tayo ng kapayapaan at huwag tayong matakot sa mga banta na mga kaguluhan na gagawin nila para lang maaprobahan ang anti-terrorism bill o anumang mga threats na kanilang gawin para ang panukala na magpapahirap ng tao ay maaprobahan. Ipagdasal natin sa Panginoon na matauhan sila at ang gumawa nito ay magsisisi at babalik sa pagsunod sa konstitusyon ng Pilipinas. Tayo rin ay dapat sumunod sa mga kalooban ng Diyos na ating makikita sa ating kasalukuyang panahon. Ang pagsunod sa Kanya ay ang handang pag-iwan sa mga mahal sa buhay, pamilya man, kayamanan man o posisyon man, upang tayo'y mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, upang tayo'y makapagpahayag ng Kanyang Ebanghelyo sa taong nangangailangan sa Kanya. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang dito at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at itinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkupay ni loob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa kapatilian kami ay masangkot. Panatlihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inaanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giezi, "Ano kayang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Giezi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." Tawaging muli utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila, sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nabilang na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo naniniwala, mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siyang minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapwat, buhay naman para sa Diyos, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito. At ang nawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propita dahil sa siya'y propita ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propita. At ang tumanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon, nasa ika-13 na linggo tayo sa kanawang panahon sa taon A. At ang ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagsintro sa Diyos. Gaya ng ating unang pagbasa na mula sa palang aklat ng mga hari, Kapitulo 4, verso 8 hanggang 16, na nag-aalay yung pamilya para sa isang propita. At ang ating pangalawang pagbasa na
sa sulat San Pablo sa Roma, Kapitulo 6, verso 3 hanggang 11, na tayo masintro sa Diyos dahil nabinyagan tayo kay Kristo at ang ating ebanghelyo ay ang pagsintro kay Kristo, handa nating iwanan ang ating pamilya at ang ating mga posisyon at kayamanan. Kaya po, napakahalaga na ating pakinggan ngayon ang pahayag ng Archdiocese ng Maynila sa pagtutol ng Anti-Terrorism Act of Year 2020 o yung tinatawag na House Bill 6875 at Senate Bill 1083 na iwan ko ba itong mga kongresista at senador natin hindi man lang tumingin sa ating konstitusyon, labag sa konstitusyon ito. Kaya tumututol po ang simbahang Katolika. Ganito po ang pahayag ng Archdiocese of Manila. May mga bagay na kinamuhian ng Panginoon, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapway walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin ng lamdas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Ito po ay mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 6, verso 16 hanggang 19. Kaming mga pari ng Archdiocese ng Manila ay tumututol sa anumang uri ng karahasan at paglabag sa batas, gayon din ang pagkitil ng buhay, pagsira ng mga ari-arian, at pagkakait ng kapayapaan na narapat maranasan ng lahat. Batid namin na tungkulin ng pamalaan na tiyakin ang kaligtasan at katiwasayan ng bawat mamayan. Matapos ang pagninilay-nilay sa diwa ng panalangin, masusing pag-aaral, mapanuring pagkilatis at pagtalakay ng kahulugan ng kahinatnan ng Anti-Terrorism Act of 2020, nais namin ipahayag ang aming mariing pagtutol sa pagsasabatas ng House Bill 6875 at Senate Bill 1083. Mapagkumbaba naming hinihiling kay Pangulong Rodrigo Duterte na pakinggan ang pakiusap ng mga nagpapahayag ng pagtutol sa pagsasabatas ng panukala ng Kongreso. Hatid ng isang panukalang batas na mga probisyon na may kalabuan, kawalang katiyakan at nakapipinsala ang panganib kaysa kabutihan sa mga mamamayan. Una, lumilihis ang panukalang batas sa mga nakatakdang prinsipyong legal na naglalayong pangalagaan ang mga batayang karapatang pantao. Ang karapatan ng kalayaan ng pagpapahayag, karapatan sa privacy at pag-aari, karapatang magmay-ari at malayang pagkilos na hindi tiniyak na pangalagaan ayon sa mga isinasaad ng panukalang batas. Pinahintulutan nito ang spying, ang pag-espiya, ang pagkumpiska ng ari-arian at ang pagkakulong sa panahong lagpas sa pinahintulutan ng batas. Kasabay ng paglimita sa mga karapatan, ginagawaran ng panukalang batas na ito ng malahiganting kapangyarihan sa mga kawani ng Estado. Saksi ang kasaysayan na sa ganitong mga sitwasyon ay laganap ang pag-abuso at naliligaw sa paggamit ng kapangyarihan. Maaring sabihin na walang dapat katakutan kung tunay na walang nilabag sa batas. Ngunit may tunay na dahilan ng mangamba dahil sa may kalabuan at mapanaklaw na mga probisyon ng panukalang batas. Binubuksan nito ang pintuan sa makasarili at makapitsong pagpapatupad nito na panganib sa mga maliit na lipunan. Maaring magkaroon ng maling pagkahulugang nag-udyok ng terorismo ang anumang maayos na pagpapahayag ng pagtutol o pagpuna sa tanda ng maayos na umuusad na demokrasya. Maaari rin itong gamiting sandata upang mapatahimik ang mga kritiko at sinumang tututol
Sa gayon, mahahayaan na lang ang anumang pamalaan na hindi mapuna ang kawalang kakayahan, mga pagkukulang at mga pag-abuso. Nakikiusap kami na huwag isang tabi ng mga nagsusulong ng panukalang batas ang pagtutol dito. Hindi lamang ito tungkol sa usapin ng pagtitiwala. Kahit na ipaglagay natin ang maayos na pagpapatupad nito, ang laman mismo ay panukalang batas, ang panganib na nakaakma. Sa pagsang-ayon namin sa tungkulin ng pamalaan ng pangangalaga sa kaligtasan ng lahat mula sa anumang panganib o karasan, narapat na ipapatupad ito ayon sa kasalukuyang nakatakdang mga prinsipyo at prosesong demokratiko. Ulitin ko po. Dapat ayon sa prinsipyo at prosesong demokratiko. Hindi maaring gamiting dahilan ang pambansang seguridad habang isang sakripisyo ang kapatang pantao at kalayaang panlipunan. Sa ganitong pamamaraan, ang pamalaan mismo ang nagiging terorista laban sa mga sarili niyang mamayan. Ginagabayan ng katisismo ng Simbahang Katolika, tungkulin po namin natutulan ang panukalang ito sapagkat ito ay taliwas sa mga tuntuning moral, sa batayang karapatang pantao at sa turo ng Ebanghelyo. Catechism of the Catholic Church, number 2242. Papakinggan mo, Panginoon, ang dalangin ng mga hamak, patatagin mo ang loob ng mga kapuspalad, ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong mananakot ng kapwa. Salmo 10, versikulo 7 hanggang 18. Nilagdaan, Kaparian ng Archdiocese ng Manila, ika-25 ng Hunyo 2020. Ibig sabihin, sundin po natin ito. Ito po ay panindigan ng ating simbahan upang tayo ay maging mapayapa. At magbantay kayo sa magbanta ng mga kung ano-anong gagawin na paggulo para lang ma-approve yung anti-terrorism bill. Dahil ang gumagawa niyan ay para lang ma-approve ang gusto nila. Pagpapahirap sa tao, ngayong nahirapan na tayo sa COVID-19. Pag-isipan natin lagi ang kabutihan ng lahat at ang kalooban ng Diyos ng may pag-ibig at para sa kaligtasan ng lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, na naogsulunan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon umulang paririto at hukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Minamahal kong mga kapatid, si Kristo ay ulo ng kanyang katawan na tinatawag na Santa Iglesia, at tayo ang mga kaanib o sangkap ng nasabing katawan sa pamagitan ng binyag. Wikaan po natin, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Tayong mga bumubuo ng iglesia, mga obispo, pari at mga karaniwang Kristiyano, sa pamamagitan ng binyag ay magbahaginan sana ng mga misteryo ng mananakop upang lumakad sa isang panibagong buhay. Manalangin tayo. Mapasa amin ang kaharian ang mo. kaharian mo. Akayin mo ang Santo Papa, mga obispo at mga pari sa kanilang pangangaral at pamumuhay. Naway ipagkaloob sa kanila ang kaisahan, pagmamahalan at kabanalan upang maging tanglaw ng bayan. Manalangin tayo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan ang aming daigdig na magulo at unti-unting lumalayo sa iyo. Naway dulutan mo ang iyong mga anak ng lakas ng loob upang pasani ng kanilang krus na tulad mo. Manalangin tayo. Mapasa amin ang kaharian mo. Nawa magkaroon ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumin na ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa tahimik ating idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. O Panginoon, ang aming paglingkod at pagmamahal sa iyo ay maging higit sana kaysa pagmamahal sa aming mga magulang, mga anak at mga kaibigan upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo. Ipagunita mong lagi na ang aming buhay at kabuhayan ay galing sa iyo. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami yung pinagin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod ang mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pamagitan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa lumumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami inubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailan pa man. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahi, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano idapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Rafael, ni San Lazaro, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at dalay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, aming tinatanggap, nagbibigay buhay, kaligtasan, ganap, dakilang kaloob na sa aming bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na
o sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa o sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristong sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos, dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilos sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin ang lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayalay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagantada mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ikay lumalahatin na diyan sa langit na nalig kaming ang iyong pamagitan ni lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyong pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin po kami upang kami meadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin po kami upang kami meadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin po kami upang kami meadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Atin pong isuporta ang panindigan ng Simbahang Katolika. Natutulan po natin ang anti-terrorism bill dahil labag po ito sa konstitusyon. Suportahin po natin ang konstitusyon ng Pilipinas. Suportahin po natin ang 10 utos ng Panginoong Diyos at isabuhay natin ito. Atin pong dapat tingnan ang mahalaga. Makiisa tayo sa Diyos sa ating pong Isus Nazareno. Ngayon na po ang basbas sa mga dibuto ng mga dala, mga imahin, dasalan, pagbasbas din sa mga taong nakiisa sa amin sa pamagitan ng live streaming dito sa Quiapo Church. At pagbasbas din sa lahat ng mga nakiisa sa amin sa diwa dahil hindi makapunta at makapasok sa Quiapo Church dahil sa COVID-19. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, nihigmos nila ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ng angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan naman nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ninyo ang lahat ng tao na nakiisa sa amin dito sa banal na misa. Basbasan ang kanilang mga dala-dala na mga bagay-bagay na pabasbasan. Basbasan sila, lalo na mga may karamdaman at nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Basbasan ang lahat ng ilangan sa iyo. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,